Lord, we thank you, we glorify your name, and we bring you highest praises, and we bring you highest honor. In Christ and we worship and pray. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah. Tunay nga mga kapatid, kapag talagang nararanasan natin na how great is our God sa ating buhay, napakasarap ulit-ulitin na awitin, banggitin, isigaw. Sa lahat ng mga sitwasyon na dinaranas natin ay naipapakita ng Diyos kung how great siya sa ating buhay. And andyan po si Sister Ami. Magandang gabi. Si Sister Zenny, andyan din po. Si Sister Ann and Sister Elaine. Okay, magandang gabi po sa inyo dyan. Tayo po ay mag-uumpisa na mga kapatid sa ating pag-aaral. Okay, so inaasahan ko po ang bawat isa na merong sharing patungkol po sa ating pag-aaral. Okay, so yung ating pong pag-aaral sa mga oras na ito ay taking a stand. Okay, taking a stand. O sa Tagalog ay naninindigan. Napaka-importante ang taong mayroong paninindigan. Tulad ng naninindigan sa batas, kung ang isang mambabatas ay meron siyang paninindigan sa katwiran, siya po ay fair or with justice. Okay? Kung ang isang mambabatas ay mayroong paninindigan sa katwiran, siya po ay fair and with justice. Walang mahirap, walang mayaman. Okay? Tulad ng naninindigan din ng salita ng Diyos, siya po ay stick to the truth. Siya po ay nananatili sa katotohanan and doers of the word. No, tumatalima kung ano ang nakasulat sa Biblia. Tulad ng naninindigan sa kanyang pananampalataya kay Kristo, na kahit anumang sitwasyon, anumang pagsubok, anumang problema ang dumating ay nananatili siyang nakatayo sa kanyang pananampalataya kay Kristo kahit pa sa panahon ng pandemya. So, ang taong may paninindigan ay mahirap matinag. Okay, ang ginamit ko po dyan mga kapatid ay mahirap matinag, hindi natitinag. Okay? Ang taong may paninindigan ay mahirap matinag. Kasi kahit sabihin natin na tayo po yung taong may paninindigan, no, may time po na tayo po ay natitinag o nadadapa. So makikita natin yung mga halimbawa mamaya, sila po ay mga alagad mismo ng ating Panginoong Hesus, at yung isang taong may mataas na posisyon o autoridad ay natinag sa kanyang gagawing desisyon. Okay, so ang purpose po ng ating pag-aaral mga ate at kuya, ang purpose ng ating pag-aaral dito po sa taking a stand or naninindigan is to discover how we can stand strong for Christ. Yung purpose po ng ating pag-aaral is to discover how we can stand strong for Christ, para matuklasan kung paano tayo mananatiling matatag kay Kristo. Amen? So dito po sa ating pag-aaralan, mayroon po tayong dalawang tagpo. Okay? Meron po tayong dalawang tagpo. Ang unang tagpo ay makikita po natin sa aklat ng Mateo chapter 26 verses 55 to 56. Okay, yan po yung unang tagpo. Mateo chapter 26 verses 55 to 56. Basahin ko po muna mga kapatid. Sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga napakaraming tao, "Kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas."
Itong pangyayaring ito ay naganap noong matapos ipagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Hesus. At yun nga, ang ating Panginoong Hesus ay dinakip. Okay, so ang ating Panginoong Hesus ay dinakip. Anong ginawa ng kanyang mga disipulo o yung kanyang mga alagad noong matapos siyang dakpin? Anong ginawa ng kanyang mga alagad noong matapos siyang dakpin ng mga kawal ng mga Romano? Anong ginawa ng kanyang mga alagad nung hinuli ang ating Panginoong Hesus? Sabi sa ating binasa in verse 56, pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. So ang ginawa ng kanyang mga alagad nung siya po ay hinuli, ano ginawa nila? Iniwan nila siya at sila'y tumakas. Ano kayang mga posibleng dahilan kung bakit nila iniwan ang ating Panginoong Hesus, kung bakit sila tumakas? Marahil sila po ay natakot dahil baka pati sila ay kasamang uhulihin. Okay, ito po yung tanong mga atin kuya. Mamaya pwede niyong pag-usapan sa inyong small groups. Ito po yung katanungan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng kanyang mga alagad that time, kung kayo po yung nasa katayuan ng mga alagad that time, ano kaya ang gagawin ninyo? Kasi ang ginawa ng kanyang mga alagad, iniwan siya at sila'y tumakas. Ngayon, kung kayo ang nasa katayuan ng mga alagad that time, ano kaya ang gagawin ninyo? Iiwanan mo ba si Jesus o hindi? Even si Peter na leader ng kanyang mga alagad, basahin nga po natin sa Mateo chapter 26 verses 33 to 35. Mateo chapter 26 verses 33 to 35. Sabi dito, ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman hindi tatalikod. Yun po ang sinabi ni Pedro. No, parang sinasabi niya, ibahin mo ako sa ibang mga alagad. Kung sila'y tatalikod, ako'y hindi tatalikod. Ituloy natin. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Ang lakas-lakas ng loob ni Apostle Peter na sasabihin kay Jesus, ibahin mo ako sa kanila, sa ibang mga alagad. Kung sila kaya kanilang iwan, ako ay hindi. Pero hindi lang pala yun ang kanyang ginawa. Ipinagkaila pa niya ang Panginoong Hesus ng 3 beses. Okay, tuloy natin. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailangang ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Sabi ni Pedro, kahit pa mamatay ako, ay hindi kita ipagkakaila. Pero nung dinakip ang ating Panginoong Hesus, nasaan yung kanyang mga alagad? Sila ay umalis at nagsitakas. Iniwan nila ang Panginoong Hesus na nag-iisa. Okay? So, again, kung ikaw ang nasa katayuan ng mga disipulo that time, matapos hulihin ang Panginoong Hesus, ano ang gagawin mo? Okay, so yan po yung unang tagpo. Pangalawang tagpo ay mababasa natin sa Mateo chapter 27 verses 22 to 26. Ito po yung pangalawang tagpo. Mateo chapter 27 verses 22 to 26. Sinabi sa kanila ni Pilato, at anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus. At sinabi niya, bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya? Ngunit lalo silang nagsigawan na nagsasabi, ipako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagsisimula pa ang isang malaking gulo, siya ay kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay
sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo na ang bahala dyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barbas, ngunit si Jesus pagkatapos hagupitin ay ibinigay upang ipako sa krus. Okay, titignan natin yung mga tauhan dito sa pangalawang tagpo. Binabanggit dyan si Pilato. Okay, so si Pilato, siya po ay isang gobernador. No, hindi po siya Hudyo, kundi isang Romano. Kasi ang mga namumuno that time ay mga Romano. Kasi sinakop nila ang Jerusalem. Yan po yung tinatawag na during Roman Empire. So, binabanggit din dyan si Barbas. Siya po ay isang taong kilalang gumagawa ng kasamaan. So, siya po ay isang masamang tao. Ngayon, nung nasa harapan ni Pilato si Jesus, may nakita ba itong si Pilato na ginawang masamang ni Jesus? Meron ba siyang nakitang mali na ginawa ni Jesus? Diba? Sabi po sa verse 23, sabi ni Pilato, bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya? So wala siyang makitang masama o maling ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi nga gusto ng mga tao na siya ay ipapako. Pero wala siyang makitang maling ginawa ni Jesus. Kaya wala siyang maiparatang na masama. Even po yung mga tao. Pero ang sinisigaw lang kasi nila, ipako siya sa krus. Diba? Kasi maraming naiinggit kay Jesus that time. Dumadami po yung kanyang mga followers. At siya po ay nakakagawa ng mga himala at nagtuturo ng salita ng Diyos. Nagtuturo ng kaligtasan, ng dakilang pag-ibig ng kanyang Ama. So, wala pong nakita si Pilato na maling ginawa ni Jesus. Ngayon, what did Pilate want to do with Jesus? What did Pilate want to do with Jesus? Anong ginawa ni Pilato kay Jesus? Ginawa niyang choices ang Panginoon. Ginawa ni Pilato na choices ang Panginoon. Kasi that time, pinagpipilian kung sino ang palalayain. Si Barbas ba na taong masama o ang Panginoong Jesus na wala namang kasalanan? Ginawa niyang choices ang Panginoong Jesus. Yet, Pilate was in a position or authority to release Jesus. Tandaan po natin, si Pilate ay isang Roman governor at meron siyang kakayahan o posisyon o authority to release Jesus. Pero hindi niya ginawa. Ginawa niyang choices lamang ang Panginoong Jesus. Yet, alam niyang walang kasalanan ang ating Panginoon. Ngayon, why Pilate did not release him? Bakit hindi siya pinakawalan o pinalaya ni Pilato? Yet meron siyang authority na palayain ang ating Panginoong Jesus dahil wala siyang paninindigan. Okay, tandaan yung ating pag-aaral ay taking a stand. Taking a stand, naninindigan. Why didn't he release him? Dahil wala siyang paninindigan. Nakinig siya sa mga tao. Sabi po sa verse 24, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa. Ibig sabihin wala siyang magawa sa mga nais ng mga tao, sa mga isinisigaw ng mga tao, sa mga desisyon ng mga tao. Pero meron siyang kakayahan to release Jesus. Pero hindi niya ginawa. Okay, kasi siya po ay isang governor. Nung makita niyang wala siyang magawa sa kagustuhan ng mga taong bayan, ay pinanigan niya sila. Ngayon, what did Pilate do instead of releasing Jesus? Ano po ang ginawa ni Pilato instead of releasing Jesus? Makikita natin yan sa verse 24. Kumuha siya ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng mga napakaraming tao
na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo na ang bahala dyan. Dito kasi sa bansang aking kinaroroonan, maraming mga mahilig maghugas kamay tulad po ni Pilato. Diba? So pinanigan niya yung mga taong bayan kasi wala siyang sariling paninindigan, wala siyang sariling desisyon. Okay. Kanina yung tanong sa kanyang mga alagad, nung siya po ay matapos hulihin, kung kayo ang nasa katayuan ng mga alagad, ano ang gagawin ninyo? Dito naman, kung kayo ang nasa katayuan ni Pilato, ano ang gagawin ninyo? Sa ating pong pagtatapos, araw-araw ay mayroon tayong hinaharap na mga problema. Araw-araw mayroon tayong hinaharap na mga mabibigat na sitwasyon. Araw-araw mayroon tayong hinaharap na mga mabibigat na pagsubok, mga hinaharap na mga desisyon at kailangang tamang desisyon dahil kung hindi ay peligro ang dulot nito. Araw-araw meron tayong nakakaharap na iba't ibang tao na mahirap pagkisamahan. Kabilang dyan yung mga hinaharap natin na sakuna, kabilang itong pandemya. Ganyan din po yung sitwasyon ng kanyang mga alagad at ni Pilato that time. Okay, so meron silang mga hinaharap na mabibigat. We have opportunities to either stand up for Christ or run away from Christ. We have opportunities to either stand up for Christ or run away from Christ. Ang ginawa ng kanyang mga alagad, they ran away from Christ. Yet, meron naman silang choice to stand up for Christ. Even Pilate, no, meron siyang authority to stand up for Christ, pero ang ginawa niya ay nakinig siya sa mga taong bayan, hindi siya nanindigan sa kanyang sariling desisyon. So, are you standing up for Christ in your daily life? Tayo ba ay naninindigan kay Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Sa work, sa school, sa ating mga desisyon, sa ating mga commitments, okay, sa ating mga ginagawa, sa ating family, sa ating friends, sa ating neighbors, araw-araw ba ay naninindigan tayo kay Kristo sa ating buhay? Alam ko po mahirap ang manindigan. Tama. It's not always easy to stand up for Christ. Kahit pasabihin mong ikaw yung tao may paninindigan, but it's not always easy to stand up for Christ. Kahit nga yung kanyang mga alagad ay iniwan siya at tumakas. And even nga si Pilate na mayroon siyang authority to stand up for Christ, ay nakinig siya sa mga taong bayan. Ngayon, pwede po tayong gumawa ng lists. Okay, kung ano po yung mga struggles natin to stand up for Christ. Ano kaya yung mga bagay na nahihirapan tayo upang manindigan kay Kristo? Mga ilang halimbawa dyan, yung pagbabasa ng Word of God. Okay? I know, may struggles po sa pagbabasa ng Word of God. Isa ba ito sa struggle natin to stand up for Christ? Yung reading the Word of God. So pwede nyong ilagay yan sa list nyo. Even po yung prayers natin, yung pananalangin natin, meron po ba tayong struggle dyan to stand up for Christ sa ating prayers? So pwede nyong i-add yan sa inyong mga lists. Okay? So kabilang din po dyan yung pagbibigay sa gawain ng Diyos. Meron po ba tayong struggles dyan? Nahihirapan po ba tayong magbigay para sa gawain ng Diyos? And isa pa dyan, yung pag-iwas sa mga maling gawain. Kayo po ang nakakaalam dyan kung ano po yung ating ginagawa na nahihirapan tayong alisin. Na gusto nating mabago, pero nahihirapan tayo. Okay? Kabilang dyan yung vices, kabilang dyan yung mga bad words, yung lying, at kung ano-ano pa.
I know it's not always easy to stand up for Christ, pero pwede tayong gumawa ng lists kung saan po tayo nag-i-struggle to stand up for Christ. So, pagtibayin pa ang ating paninindigan sa ating pananampalataya kay Kristo upang maiwasan natin ang pagsunod sa ating mga sariling kagustuhan. Ang tunay na Kristiyano ay may paninindigan kay Jesus at ito ay sa pamamagitan ng paninindigan sa kanyang mga salita at hindi lamang sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya ngayon, umpisahan na nating manindigan, lalong-lalo na sa ating pananampalataya kay Kristo, sa anumang sitwasyon, in good times or in bad times, kahit minsan natitinag tayo, pero patuloy na nagbabalik loob tayo sa Diyos. So tandaan po natin mga kapatid, every day we have opportunities to either stand up for Christ or run away from Christ. Maraming salamat po mga kapatid. At yan po yung ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Hello po. Sige, ako muna kasi mamaya busy na naman. Sa akin pong na mahirap po talagang tanong ito. Ano po? Kasi sa sitwasyon po noong panahon ng Old Testament, ay New Testament po ng beginning, nung panahon na may 12 apostol. Nung mga panahon pong iyon, sa aking pakiunawa ay bago pa lang nilang inaaral din ang ano ng Panginoon, yung para po tayo na may mga baguhan na hindi pa lubos nakakilala sa Panginoon, kaya may mga doubt na minsan nangyayari ang takot na makapag-decision tayo ng biglaan, katulad kung iiwanan natin ng Panginoon sa panahon ngayon na tayo ay malalim na ang pagkakilala sa Panginoon. Sa aking palagay ay hindi ko iiwan si Jesus, kasi alam ko na ako ay saved na ako kahit ako mamatay kasama niya. Kasi kumbaga sa panahon na to na malalim na tayong nakakakilala sa Kanya, pwede na natin talagang ibigay ang ating buhay. Kumbaga kasi yung nangyayari kasi doon sa previous noon, parang inaaral pa rin nila noon si Jesus, hindi pa nila alam na si Jesus talaga yung ating Panginoon, na masasabi na talagang, kumbaga nasa kasalukuyang pag-aaral pa rin sila. Yung mga himala ni Jesus, mga bago pa lang nilang nakikita. Kaya parang nating mali, but because dahil nga sa gusto nating ma-please yung mga tao, mga kaibigan natin or family natin, minsan nakakalimutan natin kung ano talaga ang salita ng Panginoon. Yung bang kung ano yung anong sikat, yung sinasabi nga kung sino nakakarami, minsan nadadala tayo doon dahil ayaw lang nating ma-displease yung ating kapamilya o kaibigan. That's one of the thing na kung minsan nagkakaroon din tayo ng sin because of that. Gusto nating i-please yung kaibigan natin or kasamahan natin. So in return, tayo nagkakasala because we're displeasing the Lord. Amen. Diba, you cannot serve two masters po talaga. It's either love the one or despise the other one. So kapag pinilit natin ang makamundo, definitely, ang kalaban natin, ang Panginoon na. Which is, amen. Praise God. Thank you po. Sino pa po? Kuya Rolly, kayo po. Ayun nga po, bale, parang yung kapag minsan parang mahiya ka na sabi mo Christian ka dahil yun nga, ang Christian, sasabihin nila, yung mga Christian ganyan, ganito, pero minsan on the other side of parang yun ang mga comments ng mga non-believers. So in other words, ang gagawin mo na lang na hindi ka Christian, pero yun nga, wala kang paninindigan sa Panginoon noon. Kumbaga may kasalanan ka, may accountable ka noon. So once you're a Christian, ako personally, ba't ako mahiya?
di ba? Ay ano it's up to you kung maniwala ka sa akin kung anong Christian, anong pananampalataya natin. Pero hindi ko pwede i-deny ang Panginoon. Yun lamang po. Ito pa po. Ayan. So, ang next question naman po sa tingin natin, bilang Christian, ano sa tingin po natin ang magagawa natin for us to stand firm sa Panginoon? For us not to waver yung faith natin, ano po sa tingin niyo yung dapat nating gawin? Or ano yung mga magagawa natin? You can also state instances po kung saan mapapakita na nanindigan. Sabing magkakagulo ang mundo pag pinili ko si Jesus. Ibig sabihin niyan, pagka pinili mo si Jesus, may mga rarating kang pagsubok. Iyon yon. Kaya sinasabing magkakagulo pag pinili mo si Jesus. Sa akin pang unawa naman yun. So yun yon. Kapag pinili ni Pilato si Jesus, magkakagulo ang tao. So sa akin naman, pag pinili ka si Jesus, marami akong pagdadaan ng pagsubok. It means, yung pagsubok na yun ay susubukin din ako kung kaano kay Jesus, kahigpit. I mean, hindi ko siya bibitawan kahit ano pang pagsubukan dumating sa akin. So, ganun yun. So, kung malalim ang pagkakakilala mo o pagkakaunawa mo kay Jesus, pagkakaroon ka ng communication sa kanya very strong, malalampasan mo lahat yun. Pero, syempre, mahirap nga sa mga, di ba? Sa aking sitwasyon yun, kung sakaling, syempre, nakikilala ko na kasi si Jesus. Kaya parang ako, handa akong ibigay. Handa ko siyang piliin. Gano'n. Di ba? So, sa iba-ibang sitwasyon din yun. Pero para sa akin, iyon ang sagot ko. Pipiliin ko si Jesus kasi kilala ko na siya at tinanggap ko na siya sa buhay. Yun. Mahirap mang gawin sa iba na sasabihin, ay, parang hindi kapanipaniwala kasi parang hindi mo kayang ibigay yung mo sa, kumbaga may takot, di ba? Pero kung ikaw nga talaga nakakakilala at kilala mo na talaga si Jesus, iyon, syempre ibibigay mo na talaga yung buhay para sa kanya. Ganun yung sa akin. No doubt na. Okay. O, si Sister Amy naman. Ay, ako. Mamaya din. Oo, may kwento ako. Kasi, di ba, nanggaling ako sa Dubai at Qatar. So, maraming friends na Muslim. Tapos, once, ayoko naman sabihin nakipagtalo kasi hindi naman ako that time. Until now, feeling ko hindi naman ako expert. Pero alam ko naman may paninindigan at saka paniniwala, faith. Tayo mga Kristiyano. Sabi niya kasi, bakit ka naniniwala dun sa Diyos mo? Hindi mo naman yung nakikita. Sabi ko naman, kaya nga may faith, di ba? Na yung paniniwala mo, paninindigan mo, nandyan lang siya. Kasi lagi kang natutulungan, laging nandyan kapag kailangan mo. Kaya yung faith mo, nandyan lagi. Sabi ko naman sa kanya, ibinalik ko sa kanya yung tanong niya. Sabi ko, si alam mo ba, nakikita mo? Pwede natahimik siya. At saka sabi niya, nung pagkasabi niya sa akin ganun, nagsabi siya uli ng tanong, sabi niya ganun, tao naman yung si Jesus Paano naman magiging Diyos yun? Sabi ko naman, may tao bang nabuhay uli? Wala naman, di ba? Siya lang. Kung meron man taong nabuhay uli, naku, mga gawa-gawa lang nila yun. Siya lang nabuhay, di ba? Kaya yung paninindigan natin sa Kanya, minsan kailangan mo makapagtalo. Ang pangit man pa rin sa pandinig yung makipagtalo, di ba? Pero ganun talaga. Naranasan. Diba? So, tungkol naman doon sa hugas kamay, nako, yung mga politiko yun. Mga hugas kamay. Ang governor siya. Wala rin, si Pilato, walang paninindigan talaga. Doon nga sa movie niya, hindi ko alam kaninong movie yun. Parang yung nagdadalawang isip siya, titingin siya sa mga tao, titingin siya doon sa asawa niya, parang hindi siya makapag-decide ng sarili niya. So, wala siyang paninindigan. Yeah.
True. Oh, yun lang. Sister Ann. Unang munang True tanong, talaga, kung no? tayo Hirap ay yung nasa tanong. sitwasyon ng mga alagad. Ito yung tanong, kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga alagad that time ha, iiwan nyo ba si Jesus? Hindi sa ngayon, that time. Yeah. Kumbaga, ilagay, you put your shoe, way back, balik tanaw on the time na sila na doon. Ganito, for me, in my own opinion, principle comes with loyalty. Yun para sa akin. Yung word, yeah. Kung loyal ka sa taong sinusundan mo, may prinsipyo ka. So kasi that time kung hindi po fully 100% yung loyalty ni Peter during that time kay Jesus Christ, kasi hindi niya alam 100% yung leader niya, wala siyang tiwala eh. Kasi for me, kung ako si Peter or ako man, sa tanong, kung ako yung disciple, follow ako sa isang leader ko. Once na mag-follow ako, prinsipyo ko talaga kung yung loyalty ko nasa kanya. Pag once mayroon akong loyalty, may prinsipyo ako, may panindigan ako. Kung nasaan ka, nandoon ako. Yun. Kung nasaan ka, nandoon ako. Kasi personality ko na may prinsipyo ako. Once mabigay ko yung loyalty ko sa'yo, expect mo na may prinsipyo ako. Kung nasaan ka, nandoon ako. I stand for it. I stand on it kung nasaan ka, kung ano ka. And then, yun din ang kasi, yung kay sa second question naman po, Sinong pipiliin mo? hugas kamay nga kasi nga hindi. Yes, pipiliin ko talaga kasi leader ko siya eh. Disciple ako. So once I am a disciple, I also a follower. So binigay ko yung loyalty ko sa leader ko. So I have to stand for it. Kailangan ko panindigan. Para sa akin kasi Ate Glo, kung may prinsipyo ka, kung may loyalty ka, may prinsipyo ka sa tao or sa kahit anumang bagay. So, yun siya. Ganun ang sarili, paniniwala ko eh. So, I will stand on Christ on that day. Kasi may paniniwala ako sa leader ko eh. Bilang disciple niya. I trust, I have my loyalty to the person. Sabi ko, once may loyalty ka, kasunod yan yung principle mo. Amen. Para sa akin yun siya. Yeah. Kasunod siya. Loyalty mo and then principle. Yeah. Yun siya. And then, so, may loyalty ako sa leader ko kasi as a disciple, follower ko siya. So, I have my loyalty. It means I have my principle. So, I stand for it kung nasaan siya. Susundin ko siya. Yun. And then, aside yun nga, sabi nga ni Mr. Ami, it's a motto of a politics. Hugas kamay. So, hindi kasi governor siya eh. Governor siya. In a sense na hindi niya kilala nga tama. Hindi, sabi ni Sister Blessy, hindi niya kilala si Jesus Christ. Kaya, siya, hugas kamay siya kasi hindi siya, wala din siyang loyalty. Wala din siyang loyalty tsaka principle sa sarili niya. Wala din siyang tiwala sa sarili niya kung ano yung paninindigan niya. Kasi once na magbigay siya ng decision, kailangan niya kailangan niya paninindigan yun eh. So hindi niya kilala yung Jesus Christ kaya hindi siya sigurado. Hindi niya pinaglaban kasi hindi niya alam yung tao. Kasi pag alam mo yung tao, sigurado ka may paninindigan ka. You stand for it for him. Amen. Yun lang po. So yung siya, in the end po, yung faith mo, kung yung faith mo, may panindigan ka din sa faith mo, may principle ka din, so hindi ka matitinag. Yeah. So kumbaga strong ka with your faith, so everything will be follow your loyalty, yung paninindigan mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Lahat yan you have a strong faith, personal relationship with God. True. Amen. Amen. Okay, si Pastor Ate Mel.
Very ano lang, simple lang. Kung noon, siyempre nung bago tayo nakakilala sa Panginoon, parang baby Christian pa tayo. Kaya kailangan natin ang leader. Yung nga sabi ni Sister Ami, na leader na mapagkatiwalaan at saka honest sa atin. Yung ano, pantay-pantay ang tingin, ayun naman ang tapos in a journey, yun nga, dapat may panindigan tayo, may paniniwala, yung pagbabasa. Kaya maraming Kristiyano nag-struggle din sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan, tuwing linggo lang. Kaya dapat may prinsipyo tayo na ang salita ng Diyos, yun ang ating pagkain. Parang sa buhay natin, may almusal, may tanghalian, may hapunan. Minsan, nagbabasa lang tayo ng salita ng Diyos kung feel natin. Dapat nagugutom yung ating katawan pag walang pagkain. Dapat ganun din sa ating spiritual life. Kaya, problema po natin nakapaligid dito. Kaya kailangan po talaga natin manindigan at saka stay focus nga kay Jesus. Lalong-lalo na po ngayong panahon kasi hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ni Lord or kung ano pong pwedeng mangyari ngayon. Kasi sa totoo lang, kagaya sa Saudi, di ba? Noon nga, sabi nga, sila noong panahon nagdadasal sila para umulan. Ngayon, minsan kahit wala sa panahon is umuulan. Tapos di ba nga, ang bilis bumaha. Tapos sa Pilipinas din kung ano-anong calamity na po nangyayari ngayon sa panahon. Kaya kailangan po talaga natin mag-stand always kay Lord kasi walang pinakamatibay pong sandigan talaga kundi po ang Panginoon natin dahil siya lang po talaga tagapagligtas ng bawat buhay natin. At syempre, ibilang din po natin sana sa mga panalangin natin yung mga tao pong hindi pa po nakakatanggap sa bawat buhay po nila sa Panginoon na siya lang po talagang tagapagligtas. Kasi sabi nga, di ba, walang imposible po sa Panginoon at ang pinakamagandang regalo po natin maibibigay sa mga tao is ang panalangin po. Amen. At hindi naman siguro po kalabisan sa atin na ipagdasal natin sila. Hello po, Ate Susan. Nakapag-sharing po ba kayo? Opo, Pastor. Marami pong mga natutunan. Marami pong dapat na tayo ay manindigan. Amen. Amen. Wag po tayong atras abante. Tama. Amen. Amen. Kasi nasimulan na eh. Hindi natin mararating ang finish line pag tayo po ay lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Opo. Tama. Amen. Amen. Maganda po. Maganda po ang sharing ng bawat isa. Opo. Nabitin kami, Pastor. Bago kasi share Edison, biglang nawala. Nag-share about kay Judas. Share Edison. Bale, Kuya Edison, mag-connect ka na lang kay Sister Glo regarding sa sharing mo. Ayan. Mag-sharing na lang kayong dalawa later on. Nanood kami, Pastor. Tamang-tama, nanood kami kagabi ng The Bible, si Jesus Christ. Kaya medyo na siya. Amen. Okay. Blessing yan, Kuya Edwin, na meron kang Sister Glo. I believe lahat na po ay nakabalik sa ating... Thank you, Pastor. Ha? Pastor, thank you. Thank you. Oh, welcome po, Kuya Edwin. Ayan. Okay, so, nakikinig po ako sa inyong mga sharings kanina. Ang gaganda po ng mga sharings ninyo. Even me, ay may mga natututunan din. So, yun po ang kagandahan ng ating small groups, di ba? So, isa sa struggle natin yan. Struggles natin yung internet connection, no? Pero wala, uncontrollable to. Okay, so
I believe bawat isa ay nakapag-share, no, maliban kay Kuya Edwin. Di ba, Le? Ako din, hindi okay lang po. Okay lang? Kahit hindi ako nakapag-share, okay lang. Oo. Basta sila nakapag-share. Ayun, amen, amen. So, salamat po muli mga kapatid sa inyong participations. Okay, so dadako po tayo sa ating closing song to be led by Amen. Oh Diyos. Maganda yung blending yun ni Sister Marijo, Kuya Rolly. Praise God. To God be the glory. Amen. May ka-do-it si Kuya Rolly. Oo nga, mag-do-it sa susunod, no? Amen. Susunod, may do-it. Susunod, may ka-do-it na dapat. Ayun. Nakuha na lang yung tono. Amen. Amen. Okay, so salamat po muli mga kapatid. Isasarado po natin sa pamamagitan ng closing prayer. Okay lang po ba, Pastor Amel, sa ating closing prayer? I want to share before I pray Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all the joy and all the peace as you trust in Him, so that you may be overflow with hope by the power of your Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you this evening, Lord, for bringing us together once again. We thank you, Lord, for the word that you have blessed us with your servants, Lord Jesus. And we thank you, Father God, for reminding us, Lord, that we have to stand out and we have to stand up, Lord Jesus, only by your grace and by your mercy, Lord, through the power of your Holy Spirit that is working within us. And Lord, maraming salamat, Panginoon, na tinulungan po kami ang bawat isa, Panginoon, at binahin po kami ng iyong pag-ibig noong taon 2021, Lord, na nalagpasan po namin, Panginoon, ang challenges ng pandemic. And Lord Jesus, we thank you for your promise, Lord, that you will pour out your blessing abundantly, richly, Lord, upon each one of us this year, 2022, Lord. We pray, Father God, that you will sustain us as we, Lord, face a new chapter of our life in the year 2022, Lord. Ang promisa mo, Panginoon, ay overflow mo, Lord, ang iyong blessing, ang iyong joy, ang iyong kalakasan, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, pinapasalamatan ka po namin sapagat, Lord, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, that no one like you, Father God. And Father God, we thank you because, Lord, you walk ahead of us, Lord Jesus, and help each one of us to step out in faith, Lord Jesus, that we may reach our goal. Our goal is to honor you and to glorify you and, Lord, to live and walk with you, Father God. And so, Lord Jesus, maraming salamat, Lord, na bagamat malayo kami sa isa't isa, ngunit, Panginoon, na itinakda mo, Lord, ang plataforma na ito, Panginoon, para, Lord, magsama-sama kami sa tuwing Biyernes ng gabi para, Lord, na i-share, ipamahagi ang iyong salita at, Lord, mag-fellowship online, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kay Pastor Rocky, Panginoon. Patuloy mo siya pagpalain, patuloy mo siyang i-anoint, Panginoon, na lumagana, Panginoon, ang kanyang ministry, Panginoon. Yes, At Lord. Panginoon, ikaw ang mag-ingat, Lord, sa mga nagtatrabaho, Panginoon. You will continue to take charge your angel to watch over their going out and their coming in, Panginoon. At Lord, maraming salamat sa iyong promisa sa amin na you will supply all our needs according Yes, to your Lord. riches Thank and you. glory. Jesus. Na Lord, magawa po namin ang lahat kahit hindi po namin maunawaan sa pamagitan, Lord, ng lakas mo na pagkaloob sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus Kristo, Lord, na buhay sa aming buhay, Panginoon. At Lord, maraming salamat, Panginoon, na pinataas namin sa iyo yung mga naghahanap ng trabaho, ang aming mga pamilya, mga kaibigan sa Pilipinas, Lord, na napansala ng bagyo, Panginoon. Lord, ikaw ang magpadala ng mga tulong sa kanila, Panginoon, na sa pamagitan ng kahirapan, Lord, na makilala ka po nila sa kanilang buhay at matanggap ka po nila ng kanilang Panginoon at sa nakapagligtas. At Lord, sa taong ito, Panginoon,
Patuloy po namin sinusurinder ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, sapagkat Lord, wala po kaming magagawa kung wala Yes, ka. Lord. Ngunit Panginoon, kung nasa amin ka, Panginoon, ay Lord, makagawa po kami ng supernatural things sapagkat Lord, ang aming mga kamay ay gagamitin mo na iyong mga kamay, Panginoon. Ang aming mga puso, Lord, ay gagamitin mong magmahal, Lord, sa dapat natin, Panginoon, kay Lord. Maraming salamat. Tunay nga, Lord, ay ikaw ay mapagmahal, ikaw ay mapagpala, ikaw, Lord, ay lahat sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo, Lord, na i-sustain ang platform na ito, Panginoon. Sa gabing ito na, Lord, naggabayan mo po kami, Panginoon. Holy Spirit, ikaw mag-lead sa amin, Panginoon. To sponsor, Lord, each month, Panginoon, para, Lord, na lumago pa, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Pinapalagay namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng kalwalatian, at lahat ng pagpapasalamat. Amen. Panginoon, matangkad na ito, Panginoon. At Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ng aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. 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 Salamat po, mga Thank you, Lord. Thank you po. God Thank you, bless. everyone. God bless po, mga kapatid. Bye-bye. Good Ingat night. po. Good night. Good night po. Thank you. Bye. Bye. Bye.